Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Blessed morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ng lingkod ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos na nagbibigay kaaliwan. Lord God, maraming salamat po sa panibagong umaga. Thank you Lord sa buhay po ng mga kapatiran na naritito at makikiisa sa gawaing ito. Maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Sa isang araw na naman po na pinagtagumpay mo ang iyong mga anak. Lord, sa umagang ito, kayo po ang maitaas, maparangalan, at madakila sa umagang ito dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Ikaw ang Diyos nagbibigay na kalakasan. Ikaw ang Diyos na nagpro-provide sa aming pangangailangan. Lord, sa umagang ito, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at sa lahat ng aming pagkukulang. Lord, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa. Ihanda niyo po ang aming puso na tumanggap at magpaturo ng salita mo po, Panginoon. Kayo nga po, Lord God, ang makita sa buhay namin. Lord, itinataas po namin ang aawit. Maghahayag ng salita mo. Patuloy niyo po sila i-anoint. Patuloy mo po sila bigyan ng karunungan at kaunawaan. Ganon din, Lord God, ang bawat isa na naririto. Salamat, Lord, sa privilege na makapaglingkod sa inyo. Lord, sa inyo lamang po, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Sa Diyos po ang papuri. Pinagpala umaga po sa lahat. We praise you, Heavenly Father, Holy Spirit, Jesus Christ. Sige po, basahin natin ang Revelation 5. Ikalimang kabanata. Ang kasulatan at ang tupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito, at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw. Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito? Pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na siya sa pagitan ng mga namumuno at ng trono na papaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito. Dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, Amen! At lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Magandang balita, Biblia Efeso 3:10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Magandang balita, Biblia 1. Pedro 2:12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan,
nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Pag tayo gumagawa ng mabuti, ang Diyos ang napaparangalan. Magandang balita Biblia mga awit. 145 by 113 awit ng pagpupuri. Kata ni David, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Magpakilanman ng Diyos ang ating papupurihan, araw at gabi sa bawat salita. Ang Diyos ay papurihan at pasalamatan. Ang ating Diyos ay buhay. The living God reigns eternally. The Lord God lives forever and is ever worthy of our praise. Sa Diyos po ang papuri. God bless you all.